Hey, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat po na nakatutok sa atin, magandang araw po sa inyo. Nabalitaan nyo na ba to? Si Harry Roque Cacofi, pinairal na naman itong kasamaan. Lumabas ng bansa ng illegal. Talaga naman, oo. Parang si Alice Guo lang yan ah. Kinumpirma po ng Department of Foreign Affairs, kinumpirma ng Immigration. Ang sinasabi ng Immigration nandito pa, 'di ba, ng una. Pero kinumpirma po ng DFA na nasa Abu Dhabi na po yan, yang si Harry Roque. Paano nakapunta ng Abu Dhabi yan ang walang record sa Bureau of Immigration? Di ba paglalabas ka ng bansa, tatakan ka dyan kung saan ka pupunta. Sila yung official source kung nasaan talaga itong tao na to, kung lumabas ba ng bansa. Sa madaling sabi, ano yun? Manananggal si Harry Roque, lilipad papuntang Abu Dhabi. Abay, ginamit na naman ang galamay. Noong siya kasi presidential spokesperson pa, syempre may mga connection din yan eh. May mga kaibigan din niya na mga ambasador, mga miyembro ng konsulado. At ayan, pinagana niya na naman yung Cacofi yung estilo niya. Nasa Abu Dhabi na po, kinumpirma na po yan. The Department of Foreign Affairs, sabi ng Inquirer.net, says Harry Roque and his wife Myla Roque personally appeared before the Philippine Embassy in Abu Dhabi on November 29, adding that the two were able to present valid passports and appear to be staying in UAE legally. Muko, problematic ito ah. Ang dami na ito ah. O ito yung facts of the matter. Personally nag-appeared. Ibig sabihin, physically present yung katawan ni Roque at ni Myla Roque, yung kanyang asawa. Nandiyan talaga sa Abu Dhabi. Sabi ng DFA, kinukumpirma nila to ha. At mukha daw ha, mukha Cacofi ha, mukha na valid po yung hawak nilang passports. Paano nangyari naging valid yan? Eh kung hindi yan lumabas ng bansa, di ba? Paano matatakan yan? Unless kasabot niya yung mga tao dyan sa UAE. Yung nasa konsulado. Kasi paano naging valid yan? Or baka nalin lang na naman, ginamit na naman ang koneksyon o kasamaan nito ni Roque. At lumalabas daw po na nananatili dyan sa UAE ng legal. Paano yun? May work permit? Ganap na siyang OFW, si Roque. E mukhang legal daw, ano to, bilang turista. Basta kasamaan talaga eh, magagaling talaga dumiskarte itong mga tao na ito ko. And I quote again, the Philippine Embassy in Abu Dhabi extended consular services to Mr. and Mrs. Roque as required for documents executed abroad for use in the Philippines, sabi po ng DFA sa isang statement. Biruin mo, nilinlang mo na yung gobyerno, nagpatulong ka pa sa gobyerno. Ba? Illegal ka nang lumabas ng bansa, lumapit ka pa doon sa DFA o sa tanggapan ng DFA kasi opisina din naman nila yan. At natulungan pa siya. According to the DFA, Roque and his wife availed of consular services, particularly notarial services, adding that these do not require a prior appointment. Eh kasi kung may prior appointment, syempre mabubulgar agad eh. O pupunta dito si Roque, pupunta dito si Myla Roque. Ay di wala na siyang kalusot yan. Di ba? O ang PhilStar, kino-confirm naman ng PhilStar. Medyo marami-rami ito Cacofi. Itong balita na ito. The Bureau of Immigration says that ex-presidential spokesperson Harry Roque likely left the country through illegal means. Oh, dalawa yan ha. Contradicting yan ha. Kung mukhang lumalabas doon sa passport na hawak nila Roque na valid, kasi ang definition ng DFA o base sa kanilang investigasyon mukhang valid yung kanyang passport. Pero contrary yan, nagko-contradict yan doon sa statement ng Bureau of Immigration na most likely, hindi naman absolute no, na lumabas yan ng illegal sa bansa. Naku, may pananagutan siya dyan. Yan, sige. Ayan na, makasuhan ka na dyan. The records show that Roque has no recent attempts to leave the country through formal channels. Paano nakarating yan? Paano nakalabas ng bansa yan? Sumakay na naman ng bangka. O kasabay ni Alice Guo. Nung panahon. Talaga naman mga galamay basta kasamaan talaga pinapagana Bakit nabubulgar tong si Roque? No, sige, balikan natin yung kwento. Kasi kinakailangan niya magsabit ng affidavit.
Ina-delay kasi siya dyan eh. Medyo napatagal siya eh. Humirit yan ka-coffee. December 3 yung kanyang deadline dahil siguro hindi pa nakakahanap ng timing, hindi pa napapanotaryo yung kanyang affidavit kaya medyo na-delay yung submission na yan. O, nasa politico.com, sinasabi po ng Department of Justice na itong si Harry Roque na-trace dyan sa Abu Dhabi. Magkakaibang agency pinag-uusapan natin dito ka-coffee ha. DFA nagsalita, ang immigration nagsalita, ito naman Department of Justice. Kasi iba't ibang functions ito ka-coffee ng mga ahensya ng gobyerno. Former presidential spokesperson Harry Roque has been found to be in Abu Dhabi, the United Arab Emirates, the Department of Justice said on Tuesday, December 3. Ngayong araw lang po yan. O sino mga taga-UAE dyan? Naspatan nyo na ba yan si Roque? Feeling ko nga talaga, nandun talaga sa ibang bansa yan. Di ba? Kasi dito maraming marites sa Pilipinas malalaman at malalaman kung nasaan siya. Lalabas talaga yan. Maraming connection yan. May mga kilalang ambassador yan. Siyempre, tutulungan siya ni tatay. Tatay digong niya. Tutulungan siya yan, makalabas. Merong document na lumalabas na he is outside of the country. Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon. Sabi niya po sa mga reporter. Fadulyon is referring to the counter affidavit that Roque's lawyers filed on Tuesday before the panel of prosecutors conducting the preliminary investigation of the unqualified human trafficking complaints filed against him. Ang tingin ko naman dyan, kung illegal siyang lumabas ng bansa, siguro iniisip na ni Roque na hindi na ako babalik ng Pilipinas. Ano sa tingin nyo? Huwag nang pabalikin. Hindi na siya babalik ng Pilipinas unless si Sara Duterte na ang presidente. Feeling ko yan ang analysis ko dyan. Kasi bakit ka lalabas ang illegal na wala kang backup plan? So lumabas siya ng illegal hoping na by 2028 si Sara Duterte na magiging presidente, hindi na sila mapapag-initan, baka balik na siya ng bansa. Kasi illegal nga yung kanyang pag-alis E di kung babalik siya sa panahon ng administrasyon na ito ni PBBM, mas mananagot siya. So hindi na gagawin yan. So umaasa talaga sila kay Inday na mananalo sa 2028 para mabura yung kanilang mga kaso at hindi na sila mapag-initan. Grabe ha, grabe style nyo ha. Pinapagana nyo yung makinarya ninyo ha, yung kaperahan ninyo dyan ha. The DOJ official said the counter affidavit dated November 29. So ngayon edit na December 3. So 4 na araw na po nakalilipas yan. Showed that it was notarized in Abu Dhabi. Kailangan niya physically present ka doon at kinumpirma naman yan ng DFA Physically present itong mag-asawa. Roque's absence complicates the case as jurisdictional rules require his presence for certain proceedings. Fadulyon said, hindi ibig sabihin na tatanggapin na agad ng panel yan kasi number 1, wala siya sa jurisdiction ng aming panel dito sa Pilipinas. Nako. So the panel opted to give the respondent the chance. They called for a clarificatory hearing which would be scheduled anytime between between now and the 16th of December. The purpose is to clarify certain issues and find out really where Mr. Harry Roque is in this point in time, he explained. Kailangan pa pong i-double check daw yan. I-clarify. Ano ba talaga yung sitwasyon dyan? May nagbigay ng timeline. December 3 to December 16. Between that dates ka-coffee. Between those dates. Kailangan mag-schedule sila ng hearing. Clarificatory ito. Para matukoy talaga. Paano ba talaga siya nakarating dyan? At valid ba yung notarial service na nakuha? Pero sabi ng DFA, nag-appear personally Dapat yung mga ganito pinapanagot Kasi malinaw naman Hindi tayo abogado pero alam natin na niloloko tayo ng mga taong ito. Niloloko tayo ni Roque at ng kanyang asawa. Pwede pa yung asawa niya maka-absuelto pa siya dyan Kasi yun daw, nagpagkasakit. Sige, papagamot daw sa ibang bansa. May record. Itong si Roque walang record Paano lumabas ng bansa yan? Under the rules, the prosecutor is given the opportunity and should be given the opportunity to examine who submits counter affidavits, sabi po ni Fadulyon. During a preliminary investigation, Fadulyon said the counter affidavit must be submitted and sworn into before the prosecutor conducting the investigation. Paano mangyayari yan? Wala siya. Paano niya susumpaan yan before the prosecutor? Kasi yung understanding natin dyan, kapag sinabi na before the prosecutor,
Nandiyan yung prosecutor sa harap niya. Tanggap ba dyan kapag online? Pwede ba yan? Nananumpa siya na totoo yung affidavit niya na yan. Pwede ba yan online? Paano ginawa yan? O yan, titingnan ngayon ng DOJ yan. And if it cannot be done personally, it can be done online provided they are in facility within the jurisdiction of the Philippine government, he added. Ayun naman pala. Ayun, yun sinasabi natin. Pwede naman pala online, basta within the jurisdiction of the Philippine government. So, ang basa natin dyan, kung ganyan yung definition, kasi hindi naman natin alam to eh. Nangangapa tayo eh. Pero base sa definition na ito, pwede daw pong gawin yan online, basta they are within a facility within the jurisdiction of the Philippine government. So, sa embassy, posibleng ganun ang ginawa nila. Nanumpa si Roque na totoo yung affidavit niya doon sa embassy. Kasi ano pa rin naman yan, teritoryo ng Pilipinas yan eh, mga embahada sa ibang bansa eh. Pasok pa rin siya by definition. Meanwhile, Fadulyon said that the complainant in the case, the Philippine National Police o yung PNP-CIDG asked the panel to seek the issuance from the courts of a precautionary hold departure order against Roque even though the respondent is apparently no longer in the Philippines. Kasi pwedeng nililin lang tayo ni Roque eh. Pwedeng pakulo niya lang yan eh. Itong Abu Dhabi eh. Pero nakapagtataka, kinonfirm ng DFA eh. Kasi pwedeng to, ginagamit lang ito para mawala yung issue ni Sara Duterte. Posible din yan eh. Gumagawa sila ng panibagong ingay na naman para mabawasan itong problema ni Sara Duterte. Or may mga pinaplano na naman ito, may mga strategies na balak na naman itong mga tao na ito. Fadulyon said an immigration lookout bulletin has been issued against Roque and several others but this does not prevent them from leaving the country. Yes, pero at least alam ng immigration officer kung lumabas itong tao na to, mare-report yan. In cases na magkaroon ng investigasyon, mapapabilis yung investigasyon kasi alam nila kung saan pumunta. Yun nga lang, dahil sanay sa illegal yung paglabas. The Prosecutor General said the DOJ may inquire with the Bureau of Immigration as to when Roque may have left the Philippines. Nako, may naaamoy ako dyan. May naaamoy na naman akong investigasyon dyan sa Senado. Senado o Quadcom? Quadcom, pwede. Parte din naman ito ka-coffee. Dyan naman iniimbestigan si Roque. Pwede Quadcom yan. Dahil 4 na komite naman yan eh. I think papasok yan doon sa isang komite na miyembro ng Quadcom. Imbestigahan yan o sa Senado, sa tagapan ni Risa Ontiveros, ni Senator Risa Ontiveros, imbestigahan para mahalungkat yan. Paano nakalabas ng bansa yan? Ganun ginawa nila kay Alice Guo eh. Hanggang sa mahuli. Ito kailangan mahuli ito kasi illegal naman yung kanyang paglabas eh. Hindi ko alam kung paano pa magiging legal yung kanyang paglabas. Mismong Bureau of Immigration ang nagsasabi na wala silang record na lumabas itong si Roque. Naku, nagalamay ninyo oh. Basta kasamaan talaga oo. Magaling talaga kayo dyan. Ano sa tingin ninyo, ka-coffee? Pauwiin na ng Pilipinas yan? Si Roque? O hayaan na lang siya nang wala siya dito sa Pilipinas? Sa problema, maingay pa rin eh. Sa social media, maya-maya pa rin naka-livestream eh. Maingay pa rin eh. Puro paninira pa rin ang ginagawa sa gobyerno eh. Okay, kung valid eh. Ang problema hindi eh. Mga invento niya lang din ang mga pinapakalat eh. Sige. I-comment po ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee. Please like and follow. Yung mga nasa Facebook at yung nasa YouTube naman, click lang po na subscribe dyan sa baba at hit nyo na rin po yung notification icon para kayo po i-updated sa ating mga bagong upload. Ako yung papaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig at tagkapitayon. Good night everyone at good morning. December 4 na ata ngayon. Bye-bye.